Isang taon at kalahati, ganoon katagal ako nawala sa pagkakamping. Walang bundok, walang dagat, at walang mahabang biyahe na ako lang at ang kalsada. Marami ang nagtatanong bakit ako tumigil. Ngayon, ikikwento ko kung bakit ako nawala. At kung bakit hindi kailanman nawala sa puso ko ang buhay ng isang camper. Bago ako tumigil, halos araw-araw ako sa daan. Yung camper van ko, hindi lang sasakyan, naging tahanan ko siya. Nagising ako sa lamig ng umaga sa Benguet, nakapanood ng sunrise sa tabing dagat ng Zambales, nakatulog sa ilalim ng mga bituin sa bundok. Hindi lang siya simpleng paglakbay para sa akin. Therapy siya. Doon ko mas nakikilala yung sarili ko. Hindi ko rin makakalimutan yung mga taong nakasama ko sa bawat biyahe. May mga kaibigan na game sa river crossing, may mga solid sa hiking kahit maputik, may mga gabi na puro kwentuhan lang sa harap ng apoy. Yung simpleng 3-in-1 na kape, sa camping napakasarap yan. Yung simpleng ulam, parang handa sa piyestahan. Doon ko na-realize na hindi pala lugar ang nagpapasaya sa'yo, kundi yung mga tao din na mga nakakasama mo. Pero dumating yung point na kailangan akong huminto. Hindi dahil pagod na ako sa paglalakbay, kundi dahil may panibagong responsibilidad na kumatok sa buhay ko. At yun, babalik na tayo sa vlog. At kung makikita nyo, iba yung background natin ngayon, hindi si Beyo. Ito po yung ating bagong sasakyan, bagong van, si Big Bird. Sa sobrang laki nga nito mga kabankada, tingnan nyo. Yan, huwag na nating patagalin pa. Sa sobrang taas at laki ni Big Bird yan, nakakatayo tayo. Ang height ko mga kabankada is 5'10 hanggang 6'2. Pwedeng makatayo dito sa loob ng ating bagong gagawing camper van. Itong ating gagawing camper van, ito po yung tinatawag na artista van. Ito yung Hyundai H350. At marami na rin nag-convert ng ganito as a camper van sa ibang bansa. Dito sa atin, mga ilan-ilan, may nakikita na rin ako nagko-convert nito sa Pilipinas. Kaya mas pinili ko rin to dahil nga sa pyesa, hindi tayo mahihirapan. Siyempre, si Berto ay mekaniko, kaya kaya niyang i-maintain yung ating sasakyan. Kaya tapos yung plano natin dito mga kabankada, dito natin ilalagay yung ating higaan sa may bandang likod. Tapos sa ilalim niya yung water supply, electrical supply. Tapos sa side na to, dito natin ilalagay yung dining. Tapos sa likod ng driver seat, dito natin ilalagay yung CR. Yan, matangkad yan, kaya mataas siya, kaya makakatayo tayo habang naliligo. Tapos yung ating kitchen dito sa side na to, pagbukas ng pinto, ayan, kitchen na yan. At saka hindi ako nangangamba dahil kayang-kaya ni Bertong gawin to. At sana andyan na si Berto. Ayun, din na nga pala. At yun, ito na si Berto. Yun, siyempre, Hips, halika na rito! Namimiss nyo na bang bumalik sa camping, tol? Tapos mag-fishing tayo? Siyempre, stress na nga eh. Stress na sa trabaho. At welcome back sa panibago nating adventure. Ayun. Baklasa na! Baklasa na! Sisimulan natin ito ngayon mga kabankada, siyempre. Huwag na natin patagalin ang pag-setup kay Big Bird. So ayan mga kabankada, tapos na natin tanggalin lahat ng upuan at ang susunod natin gagawin. Ito yung sidings nito, tapos yung ceiling nga, tapos saka yung flooring kasi papalitan lahat yan. Babaklasin natin lahat at ang ilalagay natin dyan ay WPC wall panel. Medyo nahihirapan tanggalin itong sa luggage bag si Berto. Berto, ano height mo? 5'7". 5'7", tumiting kayad ka pa. Guys, so kaway muna kayo. Ayun o, ito yung mga stop natin dito sa Comfort Hideout. Bankada! Pagkakan pa, check na rin. Dito ka tayo. So yung mga kabankada, nabaklas na ni Berto yung gilid, yung sidings, magkabila baklas na. Isusunod na ni Berto yung baklasin yung ceiling. Nakakapagod din yan kahit na assist lang tayo. Pero ngayon nakikita ko na yung kagandahan niya saka yung kaluwagan niya. Talagang pamban light talaga to. Ano ba yung standard na sukat ng gababoy? Di ba? 80. 80. O, kahit mga 85.
Kapraso lang. Kasi Nine- may nine- pump ko eh. 90. May pump ko eh. Naraan. Ayun, tapos nang magpahinga si Berto. Ayun, at tatanggalin niya na tong ceiling. Ito yung ano ito yung iniisip ko pa kung ano talaga yung itsura nito sa loob eh. Kung paano yung gagawin kapag lalagyan na ng ng WPC yung ating ceiling. So ang plano natin dito mga kabankada, ito isang diretso lang yan, tapos itong gitna, ito yung magiging cabinet natin, storage pa rin. Ano tol? Oo. Pero napakaluwag na niya. Sarap ng gumalaw dito tol, oh. Ang luwag oh. Dog! Mas! Pumuntik mauubos. Ayun, kitang-kita na lang yung kawali. So yun guys, day 2 ng ating pagbabaklas kay Big Bird. Ayun na, kagabi inabot na tayo ng alas 10. Kaya ayun, nagpahinga muna si Berto. Nahirapan talaga tayo dito sa sa flooring. Sobrang dikit. Tol, ano, kaya na natin to ngayon? Kaya na ba? Ang grabe yung ginamit na pandikit dito. Epoxy yata yun. Bakmaro, tira ng tira, nakatornilyo pa pala. Hindi pa, Philip. Makikinig ka doon sa bupay attendant. Berto, para kang ginto. Ayan, matindi. Ay. Oh, sarap. Meron ba? Oh, grabing dikit Two yan. down! Two down! Talagang pinahirapan si Berto na tanggalin tong flooring. Sobrang dikit. Tol, kaya pa? Kaya! Grabe ng sobrang yan Napakakapal ng dikit pala. At yun mga kabankada, may bisita tayo. Isa sa mga kaibigan natin sa tagpuan. Yun, brother. Yo! Kamusta? Yung balik vlog tayo eh. Si AJ Adventure. Mag-house tour muna ako. Sa Bantur. Ano pa lang bro? Yan ito pa lang. Naikwento nga sa akin ni brother. Bokmaru. Hindi, imagine mo, ang grabe ng idea na isip mo. Kasi una-una campers ka, hindi ka makapag-camp kasi nga dyan sa business Sa mo. business, oh. Ginawa mo yung camp mo, nilapit mo na sa'yo. Pagka medyo tayo, nababurnout, ayun. Camp lang doon. Pero may overnight naman rito. Meron. Ah, meron na? Oo. Marami nag-overnight dito, kagaya ng mga kaibigan natin, si John Pak, si Pobman, sila Paparig, dumaan dito. Oo. Sila Mike, kahapon, isang araw dito sila Mike. Lista. Saka si Kuya Lem. Oo, sila. Dito. So ayan, pagkatapos natin kumain ng tanghalian na yan, si Berto nililinis na yung flooring para bubugahan na lang niya. Saglit lang ba yan, tol? Papatuyuin mo lang.
Ayun no. Okay guys, time check, 5 PM. At Berto, matatapos na ba? Ay, ayun na pala eh. Tapos na pala eh. Yan ang gusto ko kay Berto, mga kabangkada. Hindi lang pang mekaniko, pang makina. Ayun, pang pintura pa. Minsan karpintero pa yan. Berto, isang A naman dyan oh. Oh! Pok Maro! Nagkasakit si Pok eh. Buti naka-recover. Pero nasama ka ba sa akin, Philippine Loop? Siyempre, O yun o. 30 days. Oh, ikaw 30 ikaw magda-drive. Yun mga kabankada, after na mapintura na ni Berto itong flooring, ayun, tapos natapos na rin natin lahat yung kailangan natin baklasin dito kay Big Bird. Pwede na natin tundalin kay Batos sa shoot sa Pandibulacan. Yan, yung ceiling okay na. Tapos na i-drawing na rin namin ni Berto yung plano kung ano yung gagawin natin dito sa loob ni Big Bird. Di ba tol? At tayo ngayon papunta na sa Pandibulacan para dali na kay Batos sa shoot itong si Big Bird. Meron na tatanong kung bakit Big Bird yung tinawag natin dito. Kasi Big Bird, kasi pag tinitignan ko siya, pag nasa harap ako, pagka pinagmamasdan ko to, mukha siyang agila. Kaya tinawag ko siyang Big Bird. Tapos yun, sobrang laki nga niya dahil nakakatayo talaga tayo dito sa loob. Tinawag ko na siyang Big Bird. Itong si Big Bird mga kabangkada, dahil nga isang taon na rin to sa atin, naibiyahe ko na rin to sa La Union kasama ko yung pamilya ko. Nung nag-birthday yung misis ko, doon namin sinelebrate sa La Union. Ito na yung dala namin si Big Bird. Tapos nagamit na rin namin to ng Hipon Brothers nung namingwit kami sa Cruz Zambales. 2 araw kami sa dagat. Ito yung sinakyan namin para ma-experience din nila na sumakay dito sa malaking van. Kaya ito yung sinakyan namin. Si Berto yan, naglulukuhan pa kami, parang konduktor si Berto that time. Tapos yan, marami rin kaming nahuli na isda, kagaya ng monchong. Nag-uusap-usap na kami kung babalik na ako sa pagka-camping. Medyo na-utlot dahil nung nagtayo nga tayo ng coffee shop. Yun mga kabangkada, alam nyo, pagka meron kasi akong isang bagay na pinokosan, gusto ko nakapokus lang talaga ako doon. May gusto akong gawin. Kagaya nung sa Jealous, yung bagong Jealous, yung ginagawa siya, nung malapit nang matapos, sabi ko kailangan mag-focus na ako yun. Araw-araw, nakabantay lang tayo doon. Kahit wala tayong ginagawa. Tapos, nag-isip na tayo kung babalik tayo sa vlog. Tapos si Beo noon, hindi ko pa binabaklas noon eh. Bali, ginagawa ko lang pahingaan si Beo kapag nasa site. Nung nag-open na yung bagong Jealous, after 2 months, mga January, kasi nag-open yung December 8, 2024. Tapos nung after mag-open, sabi ko balik na ako sa vlog. Nung babalik naman ako sa vlog, yun nga, nagkaroon na naman ng opportunity na magkaroon tayo ng isang bagong negosyo, yun nga yung Campers Hideout Cafe. Tapos, nung sinimula na yun, nag-focus na ulit ako doon, yung isip ko nadudol lang. Kasi kapag nagkahalo-halo yung iniisip ko, medyo na-stress ako doon. Inopen namin siya ng October 8, 2025 yung coffee shop. Tapos hanggang ngayon, doon lang tayo nakapokus. Ang nakakatuwa mga kabangkada, na kahit tayo tumigil sa pagka-camping, sa pag-vlog, may dumadalaw sa atin ng mga follower, tapos yung mga kaibigan natin sa mundo ng social media, kagaya nila Mike Lista, ni Lem Official, ni Balot, tapos nila Team Gedli, yan, sila Casual, mga nagpupunta yun, dinadalaw tayo, sila Ronald, yung CIP Core, CIP Core team, yan. Sobrang blessed ako na meron akong mga kaibigan na ganyan na laging tuwing dadalaw sa campers, sasabihin nila, "Uy, balikan na sa vlog, namimiss na namin yung mga content mo, nagluluto ka," gano'n. Kaya pag dumadalaw sila sa campers, yun, pinagluluto ko naman sila doon, tapos konting kwentuhan. Kaya dahil nga sa mga gano'ng mga inganyo nila na bumalik na ako sa pagka-camping, sa pagbaban live, na-decide na tayo na set up na nga to si Big Bird. Kasi yun, ito na. Yung unang-una talagang plano namin ni Berto, gusto na talaga lang namin na i-DIY ito. Siyempre nga, dahil si Beo, DIY natin. Tapos konti lang nagastos natin. Ngayon, maraming project si Berto sa kanyang talyer. Alam niya naman si Berto, magaling na mekaniko yan. Tapos ako naman, nakapokus pa rin kahit paano sa coffee shop. Naaral tayo magbarista. Dahil yun din ang plano ko, kapag na-set up si Big Bird, gusto kong magtinda rin ng kape. Saka yung special na sandwich natin, yung egg wrap. Isa rin doon sa binabalikan kasi sa Campers Hideout, yung ating egg wrap sandwich. Kaya plano ko kapag lumibot tayo ng Pilipinas, yun, pag ito tayo sa isang bayan, tinda muna tayo ng egg wrap sa ako. At dagdag lang ba sa pandiesel mga kapatid?
lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? Actually mga kabangkada, si Bato sa shoot, matagal lang gumagawa ng camper van yun, kaya pulido na yung gawa niya. Tapos yung mga sa cabinet, yan, kaganda ng gawa nila Tapos yung mga countertop niya na ginagawa, nilalagyan pa niya ng epoxy resin na tatawag doon. Kaya napakatibay, waterproof, fireproof, yan, hindi inaanay. Tapos nung unang usap namin, sabi ko gusto ko nga WPC mga gamitin para medyo light din siya. Kasi yung tubig na ilalagay natin dito, yung tangke ng tubig nasa 100 liters. Para medyo matagal-tagal maubos. Kaya ang pinoproblema natin, nisip ko kung paano yun sa ating generator, sa power generator. Kung magdi-DIY tayo nun or bibili tayo ng Fluidity or EcoFlow. So ayun guys, dito na tayo sa sa Pandi. Ito yung car wash ni Asian Pacboy. Tapos yung coffee shop ni Boss Pay. Dito na kami magkikita-kita nila nila Bato Sashwood. Antayin muna natin sila tapos order muna tayo ng ng kape habang inaantay natin. Berto, tara, pababayin muna sa Hello po. Doctor. Ang bango. Amoy kape talaga. Ayan BBG Cafe. Isang ice americano. Tara, ayun ang anak ni Berto. Alexa, order ka ito anak. Nag-order na ako ng Spanish, ice americano. Ikaw, ano sa'yo? Ate yung yung bestseller niyo kay Berto. Tapos sa'yo anak, meron din pala sila dito rice meal. May all day breakfast, may combo meals. Tapa babe. Ako yun, sige. Isang tapa babe. Yung Hungarian. Cheesy? Ah. Okay, isa. Hungarian meal po. Hungarian. Ano po? Bali tatlo na yung rice meal. Yes po. Ay, okay na. So, yun mga kabangkada, dito na yung ating iniintay. Bro! Nakakain lang ng Kamusta? Welcome sa ating vlog. Ayan mga kabangkada, sa si Marlito, si Bato Sashwood, yung gagawa ng ating camper van. Bro, ano bang iniisip mo na design? Maraming design mo Marami. nangyayari dyan. Basta bro, Ganda natin yan. pagandahin mo ng gusto ha. Oo, no. Yung pag nakikita nila to sa loob, yung loob at labas, mapapawaw sila. Siyempre sabihin natin, gawang bato yun. Tapos si Berto, may sasabihin na lang mamaya. Ay bro, ganito na. Ito na yung gawin natin siya sa gitna. Bali L-type na siya tol. Parang extension lang siya, pero pwedeng lagyan ng story. Okay, suggestion lang yan yun. Kasi mahirap yan pag dito lang kasi hilahin. Doon sa diretso mo lang. So ayun, nagkasundo na kami ni Bato Sashwood. Itong mga hindi natin kailangan, uuwi na rin natin. Ayun, Beyo! Wala na yung setup natin kay Beyo. Balik sa dati. Parang walang nangyari Pero may mga bakas yun syempre. Mga kinabit natin, kagaya nito. May konting gas. So yun mga kabangkada, pauwi na tayo at iiwanan natin si Big Bird. Yun, i-update ko na lang kayo sa anumang pagbabago sa ating camper van. Check muna natin kung nakalock. So yun, hanggang sa susunod nating video. Maraming salamat sa panonood mga kabangkada. Enjoy lang. Sheesh! Going crazy.